Sa gitna ng lungsod ng Maynila, sa isang malaking mansyon na napapaligiran ng mga mamahaling sasakyan at bantay, nakatira si Howell Villaverde, ang nag-iisang anak ni Don Federico at Doña Amelie Villaverde. Mga kilalang negosyante at may-ari ng Villaverde Group of Companies. Isa sa pinakamalalaking korporasyon sa bansa. Ngunit sa kabila ng karangyaan at kapangyarihan ng kanilang pamilya, si Howell ay kilala sa pagiging walang direksyon sa buhay. Sa bawat araw, pare-pareho ang kanyang routine. Gigising sa tanghali, kakain ng almusal na inihanda ng kanilang mga kasambahay, at pagkatapos ay lalabas kasama ang mga kaibigan para mag-party, maglaro ng baraha, o magmaneho ng sports car na para bang laruan lamang. Sa tuwing pinapaalalahanan siya ng kanyang ina, hiningitian niya lamang ito at sasabihing, "Relax lang ma, bata pa ako, marami pa akong panahon para maging seryoso." Ngunit sa likod ng ngiting iyon, si Doña Amelie ay laging may kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi habang buhay ay magagawa nilang protektahan si Howell. Samantalang si Don Federico, kahit abala sa pamumuno ng kumpanya, ay ramdam na rin ang bigat ng pagkadismaya. Lahat ng pinagpaguran niyang itayo ay tila walang kasiguraduhan kung mauwi sa mabuting kamay. Isang gabi, inimbitahan ni Howell ang ilang kaibigan sa isang high-end bar upang magdiwang ng kanyang kaarawan. Maingay ang musika, umaapaw ang alak, at tila walang pakialam ang binata sa mundo. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, nagkaroon ng gulo ng aksidenteng masagi ni Howell ang isang kilalang personalidad na naging dahilan ng kaguluhan. Kinabukasan, laman ng social media ang iskandalo. Anak ng negosyante, nagwala sa bar. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng malamig na tingin ng kanyang ama. "Hindi mo ba naisip kung anong pinaghihirapan namin ng iyong ina para mapanatiling marangal ang pangalan ng Villaverde?" Galit na sabi ni Don Federico. Sa unang pagkakataon, napayuko si Howell, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kung hindi dahil sa inis. "Tao lang ako pa. Hindi naman ako humingi ng ganitong buhay," sabi niya bago umalis ng bahay. Ilang araw siyang hindi umuwi. Wala siyang pakialam sa mga tawag ng ina, ni sa mga balitang bumabagsak ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ngunit isang gabi, habang nasa isang resort at nagiinom, tumawag si Doña Amelie. Nanginginig ang boses at umiiyak. "Anak, ang papa mo, inatake sa puso. Nasa ospital kami ngayon." Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Howell. Agad siyang tumakbo pa uwi. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang ama na nakaratay sa kama, maputla at mahina. Doon niya napagtanto kung gaano niya napabayaan ang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang ama na mahimbing na natutulog, marahang nagsalita si Doña Amelie. "Anak, kailangan mo nang harapin ang buhay. Hindi habang panahon ay nandito kami ng papa mo." At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi makasagot si Howell. Sa loob ng kanyang dibdib, may unti-unting gumigising. Isang tanong na dati hindi niya iniisip. "Kaya ko kaya maging kagaya ni Papa?" Lumipas ang ilang araw mula nang maospital si Don Federico. Araw-araw ay halos hindi umaalis si Doña Amelie sa tabi ng asawa. Habang si Howell naman ay tahimik lamang sa isang sulok, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Sanay siya sa isang amang matatag, maayos manamit at laging may kumpiyansa sa tinig. Ngunit ngayong nakarata ito, parang gumuho ang mundo niya. Stable na siya, pero kailangan niyang magpahinga ng matagal, sabi ng doktor. Iwasan ng stress, bawal muna sa kanya ang trabaho. Napahawak si Doña Amelie sa noo. "Kung ganun, sino ang hawak ng kumpanya?" Tahimik lamang si Howell. Alam niyang
Yun din ang tanong ng ina para sa kanya. Ngunit wala siyang lakas ng loob na mag-alok ng tulong. Paano niya pamumunuan ng isang kumpanyang hindi man lamang niya alam kung papaanong pinapatakbo? Ni minsan, hindi siya sumilip sa opisina ng ama. Mas pinili niyang mamuhay sa mga party kaysa mag-aral patungkol sa negosyo. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Doña Amelie sa ospital, nagsimula itong magsalita. Mabagal ngunit matatag ang boses. Howell, kailangan nating paggandaan ang mga darating na buwan. Hindi pwedeng pabayaan natin ang kumpanya ng papa mo. Teka ma, baka naman si Tito Raul na lang muna. Mas marunong siya kaysa sa akin. Hindi anak, ang kumpanya ay para sa pamilya. Para sa'yo. Napatigil si Howell. Ma, hindi ko kaya. Wala akong alam sa mga kontrata, accounting, o kahit sa proseso ng negosyo. Ngumiti ng maraan si Doña Amelie, ngunit may bigat ang kanyang mga mata. Kaya nga tuturuan ka namin, pero hindi sa paraan na iniisip mo. Kinabukasan, pinauwi na si Don Federico mula sa ospital. Dahil sa mahinang pangangatawan, halos hindi na siya nakakalakad at kailangan ng wheelchair. Ngunit bago siya tuluyang makapagpahinga, ipinasya ni Doña Amelie na kausapin si Howell ng masinsinan. Anak, wika ng ina, habang hawak ang papeles. Bago ka mamahala, kailangan mong maranasan kung paano maging isang empleyado. Kailangang matutunan mo ang pasikot-sikot ng kumpanya. Wala sa pinakailalim. Namilog ang mga mata ni Howell. Ha? Ibig mong sabihin magtatrabaho ko sa sariling kumpanya natin? Tumango ang ina. Oo anak, pero hindi bilang Villaverde. Ipapasok kita bilang Howard de la Cruz. Walang makakaalam kung sino ka. Doon mo makikita ang totoo, kung paano nagtatrabaho ang mga tao, at kung gaano kahalaga ang bawat pawis sa tagumpay ng kumpanya. Pero ma, wala nang pero anak. Ito ang paraan para patunayan mong karapat-dapat ka sa pangalan natin. Natahimik si Howell. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaba. Hindi dahil sa takot na mawalan ng luho, kung hindi dahil sa alam niyang harapin niya ang mundong hindi niya kailanman pinansin. Kinagabihan, tinalaw niya ang kanyang ama. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Don Federico. Anak, oras na para ipakita mong hindi nasayang ang lahat ng pinaghirapan namin. Hindi kita tinuturuan para maging mayaman. Tinuturuan kita para maging marangal. At doon tuluyang nagbago ang pagtingin ni Howell sa salitang trabaho. Isang Lunes ng umaga, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumising si Howell Villaverde bago mag-alas 6 ng umaga. Hindi dahil sa alarm clock, kung hindi dahil sa takot. Takot na baka malate sa unang araw ng kanyang trabaho. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot ang simpleng long sleeve at itim na pantalon. Bagay na bihira niyang gawin dahil mas paborito niya noon ang mga mamahaling branded shirts at pati na rin sneakers. Sa tulong ni Doña Amelie, inasikaso ang lahat ng mga dokumento upang makapasok siya sa Villaverde Group of Companies sa ilalim ng pangalang Howard de la Cruz. Walang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Kahit ang HR manager na si Mrs. Yvonne, na matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya, ay walang ideya sa lihim na plano. Habang sakay ng bus, pakiramdam ni Howell ay isa siyang tayuhan sa sariling mundo. Pawisan, naiipit sa siksikan at halos masira ang bagong sapatos sa pagkakaapak ng ibang pasahero. Noon lang niya naranasan ang ganitong klaseng hirap. At sa bawat sandali ng biyahe, unti-unti niyang naiisip, ganito pala ang araw-araw ng mga taong nagtatrabaho sa amin. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng malamig na tingin at mapanuring mga mata. Ang ibang empleyado ay nagbulong-bulungan. Baguhan siguro, sabi ng isa. Mukhang may ere, tugon naman ng isa pa.
Pinakilala siya ng HR sa kanyang magiging departamento, Accounting Division, sa ilalim ni Mr. Greg Soriano, isang lalaking nasa edad 50 na, matigas ang mukha at kilala sa pagiging istrikto. Howard, clerk ka rito ah. Ayusin mo tong mga file na to. At huwag kang magtanong ng walang saysay. Malamig na sabi ni Soriano. Opo sir, sagot ni Howell. Kahit halata sa tono ng boses ang kaba. Sa tabi niya ay nakaupo si Liza Ramos, isang babaeng tahimik ngunit maaliwalas ang ngiti. Huwag mo na lang pansinin si Sir Greg. Talagang ganyan lang talaga yun sa mga bagong empleyado. Bulong nito. Sa unang pagkakataon, may nakausap siyang mabait at tapat sa trabaho. Habang lumilipas ang mga araw, naranasan ni Howell ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Ang pagkain ng malamig na tanghalian, ang overtime na walang bayad, at mga supervisor na masungit ngunit tamad. Ilang beses siyang napagalitan ni Soriano dahil sa pagkakamali sa mga dokumento. At minsan pa'y pinagtatawanan ni Ramon, isang katrabahong mahilig magbida-bida, pero puro palakas lang ang alam. Siguro hindi ka tatagal dito, Howard. Mukha kang sosyal eh. Pang-aasar ni Ramon. Ngumiti lamang si Howell. Tignan na lang natin. Bago matapos ang araw, habang nagliligpit ng mesa, lumapit si Liza. Alam mo, kakaiba ka. Hindi lahat ng baguhan marunong tumanggap ng galit ni Sir Greg nang walang reklamo. Ngumiti si Howell. Marami pa akong dapat na matutunan. At sa unang pagkakataon, habang naglalakad pauwi, dama ni Howell ang kakaibang pakiramdam. Pagod ngunit masaya. Sa loob ng opisina, na itinayo ng kanyang ama, doon niya unang natutunan ang tunay na halaga ng trabaho, hindi para yumaman, kung hindi para maunawaan ang halaga ng bawat pawis na ipinupuhunan ng mga tao sa pangalan ng Villaverde. Lumipas ang 3 buwan mula nang magsimula si Howell bilang Howard de la Cruz sa Villaverde Group of Companies. Unti-unti na siyang nasanay sa araw-araw na gawain. Pag-aayos ng mga papeles, pag-encode ng datos, at pagtulong sa iba't ibang departamento kapag kinakailangan. Sa una, ginagawa lang niya ito dahil sa takot na mabigo sa hamon ng kanyang mga magulang. Pero habang tumatagal, nagsimula na siyang magkaroon ng malasakit sa trabahong dati hindi niya pinapansin. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga files sa accounting department, napansin niya ang ilang dokumentong may kakaibang pagkakaiba. May mga resibong doble-doble at ilang proyekto na tila sobra ang halaga kumpara sa aktwal na ginastos. Nagkibit-balikat muna siya. Iniisip na baka normal lamang iyon. Ngunit habang dumarami ang ganitong dokumento, unti-unti siyang nakakaramdam ng pagdududa. Lisa, mahina niyang sabi habang nag-aayos ito ng folder. May napapansin ka bang kakaiba sa mga report ng last quarter? Tumigil si Liza at tumango. Matagal ko na rin napapansin yan, pero ayokong mangialam. Alam mo naman dito, hindi ba? Kapag nagsalita ka, baka ikaw pa ang mapahamak. Bakit naman? Tanong ni Howell. Marami kasing malakas kay Sir Greg, lalo na si Ramon. Doon nagsimulang mag-obserba si Howell. Napansin niya si Ramon na madalas na magpanggap na abala. Laging kasakasama ni Mr. Greg Soriano tuwing may meeting sa labas. Kapag bumabalik sila, may mga bagong papeles na agad na pinipirmahan, kahit hindi lubos na naiintindihan ng ibang staff. Minsan, nahuli pa ni Howell si Ramon na kinokopya ang pirma ng isa sa mga senior staff sa isang dokumento. Ramon, anong ginagawa mo? Tanong ni Howell. Wala kang nakita, Howard ah. Malamig nitong sagot sabay ngisi. Kung gusto mong tumagal dito, huwag kang mangingialam. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Howell buong gabi. Alam niyang may mali, pero alam rin niyang hindi siya maaaring magpaka-impulsive. Kung magsusumbong siya, baka masira ang plano ng kanyang mga magulang at madiskubre ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isang araw,
Habang nag-overtime, napansin ni Howell si Lisa na tahimik na umiiyak sa harapan ng monitor. "Lisa, anong nangyari?" tanong niya. Tinanggal nila sa trabaho si Sir Nestor. Siya yung auditor na gustong imbestigahan yung anomalya. Sinabing nagkamali siya sa report, pero alam kong hindi totoo yun. Sagot ni Liza, nanginginig ang tinig. Sa sandaling iyon, sumabog sa dibdib ni Howell ang isang damdaming hindi pa niya nararamdaman noon. Galit, hindi dahil sa sarili, kung hindi para sa mga taong tapat ngunit inaapi. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang isulat sa maliit na notebook ang lahat ng kanyang napapansin. Mga petsa, pangalan, at dokumentong kaduda-duda. Alam niyang darating ang tamang oras upang ilabas ang katotohanan. At habang tinitignan niya ang logo ng Villaverde sa pader ng opisina, mahina niyang binulong sa sarili. Kapag ako ang humawak ng kumpanyang ito, sisiguraduhin kong wala nang manlalamang sa mga tapat na nagtatrabaho rito. Sa unang pagkakataon, hindi bilang anak ng mayaman, kung hindi bilang isang simpleng empleyado, nakita ni Howell ang tunay na mukha ng negosyo. Ang maganda sa labas, ngunit nabubulok sa loob. Lumipas ang mga linggo, at mas lalo pang lumalim ang obserbasyon ni Howell sa mga nangyayaring katiwalian sa loob ng kumpanya. Dala ng kanyang mga natuklasan, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang kumilos, pero natatakot siyang masira ang plano ng kanyang ina. Alam niyang oras na makilala siya, maaaring magbago ang trato ng lahat at mawalan ng saysay ang pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga files sa storage room, nahuli ni Howell si Ramon na naglalagay ng mga lumang dokumento sa shredder. "Ramon, teka lang, bakit mo sinisira yan? Hindi pa yan dapat na i-dispose sabi ni Howell. Ngunit tinapunan lamang siya nito ng masamang tingin. "Nakikialam ka na naman ha? Akala mo kasi kung sino kang matuwid. Wala kang alam sa takbo ng kumpanyang to. Kung ayaw mong masira ang buhay mo, manahimik ka na lang." Ngunit hindi na kaya ni Howell ang pananahimik. Agad siyang pumunta sa opisina ni Mr. Greg Soriano at inireport ang nakita. Sa halip na purihin, pinagalitan pa siya nito. "Howard, baka nakakalimutan mong baguhan ka lang dito. Huwag kang basta-bastang mag-aakusa ng walang ebidensya," maring sabi ni Soriano, sabay hampas ng ballpen sa mesa. "Pero sir, nakita ko po mismo." "Wala akong pakialam," putol nito. "Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, tumahimik ka na lang." Paglabas niya ng opisina, narinig pa niya si Ramon na palihim na tumatawa. "Sabi ko sa'yo hindi ka tatagal dito." Gabi na nang makauwi si Howell. Tahimik siyang kumain ng hapunan habang si Doña Amelie ay nakatingin lamang sa kanya. Napansin nito ang lungkot sa mukha ng anak. May problema ba sa trabaho, anak? Tanong ng ina. Ngumiti si Howell. Pilit na itinatago ang totoo. "Wala naman po, ma. Natuto lang siguro akong humawak ng pasensya." Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang apoy ng pagkadismaya. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Liza sa pantry. "Howard, alam ko kung ano ang nangyari. Nabalitaan ko na gusto ka nilang siraan. Mag-ingat ka, Howard, ha?" Napatingin siya kay Liza at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-aalala para sa ibang tao. "Salamat, Liza. Hindi ako alis. Hindi ko hayaang manatiling ganito ang sistema rito." Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin siyang sinisiraan ni Ramon at pinapahirapan ni Soriano. Pinapagawa pa sa kanya ang mahirap na task. Pinapagalitan sa harap ng iba at pinibigyan ng dagdag na trabaho kahit tapos na ang oras. Ngunit sa halip na magreklamo, pinili niyang manahimik at gawin ang tama. Hanggang isang araw, habang abala sa pag-encode, nilapitan siya ng isa sa mga senior staff. "Howard, bilib ako sa'yo. Kahit lagi kang inaapi, hindi ka sumusuko. Sana lahat ay katulad mo." Ngumiti siya. May halong kabigatan sa puso.
Sa sandaling iyon, naunawaan ni Howell ang isang bagay. Ang integridad ay hindi nasusukat sa posisyon, kung hindi sa kakayaang manatiling matuwid, kahit pinipilit ka ng sumuko. At sa kabila ng lahat ng pananahimik, ipinangako niya sa kanyang sarili na darating ang araw na makikita ng lahat kung sino talaga siya, hindi bilang anak ng mayaman, kung hindi bilang taong kayang lumaban para sa tama. Dumating ang huling buwan ng taon, ang pinakahihintay na okasyon sa Villaverde Group of Companies. Ang taunang gabi ng parangal para sa mga empleyado. Lahat ay abala sa paghahanda, mga dekorasyon, ilaw, at musika. Ngunit sa gitna ng saya, hindi mapakali si Howell. Alam niyang malapit nang matapos ang pagsubok na ipinataw sa kanya ng kanyang mga magulang, at hindi niya alam kung papaanong haharapin ang mga taong minsang nang mamalit at umaapi sa kanya. Habang nasa pantry siya, nilapitan siya ni Liza. Howard, excited ka ba sa party mamaya? Tanong nito habang nakangiti. Medyo, sagot niya, pero halata sa kanyang tono ang pag-aalinlangan. Ang sabi, may special na guest daw na dadalo. Baka mga anak ni Don Federico. Biro ni Liza. Napangiti si Howell. At sa loob-loob niya, kung alam mo lang Liza, pagdating ng gabi, nagtipon-tipon ang lahat sa malaki at marangyang function hall. Naroon ang halos lahat ng empleyado, mula janitor hanggang sa mga manager. Ang entablado ay puno ng bulaklak at ilaw. May mga malaking banner pa na nakasabit, pagpupugay sa katapatan at serbisyo. Nang magsimula na ang programa, pumasok ang mag-asawang Don Federico at Doña Amelie Villaverde. Sabay nagpalakpakan ng lahat. Sa likod nila, isang lalaking naka-wheelchair, si Don Federico. Bahagyang maputla ngunit bakas ang karisma ng isang pinunong iginagalang. Laking gulat ni Howell nang marinig ang pangalan niya. Ngayon, wika ni Doña Amelie sa mikropono. nais naming bigyan ng espesyal na pagkilala ang isang empleyado na hindi namin kaano-ano sa papel, ngunit sa gawa at asal ay tunay na may pagmamalaki. Isang taong nagsumikap sa kabila ng panghamak, na natiling matapat kahit siya inapi, at nagsilbing mata namin sa loob ng kumpanya. Tahimik ang buong bulwagan. Nagkatinginan ng mga empleyado. Ang taong ito Pagpapatuloy ni Doña Amelie, ay hindi lang simpleng clerk, kung hindi siya rin ang magiging bagong pinuno ng Villaverde Group of Companies. kasabay ng pagtaas ng kortina sa entablado, dahan-dahang umakyat si Howell, suot ang simpleng coat, ngunit halatang nanginginig. Nagulat ang lahat. Howard? Bulalas ni Liza, hindi makapaniwala. Hindi maaari, bulong naman ni Ramon habang namumutla. Siya pala yung anak ni Don Federico? Tumayo si Don Federico sa tulong ng tungkod at ngumiti sa anak. Mga kaibigan, Aniya, siya si Howell Villaverde, ang aking anak. Matagal naming itinago ang kanyang pagkakakilanlan upang subukin kung kaya niyang unawain ang hirap ng aming mga empleyado. At ngayon, natapos niya ang pagsubok ng may dangal. tahimik ang buong bulwagan. Ang mga dating umaamak sa kanya ay napayoko. Si Lisa ay hindi napigilang mapaluha sa tuwa. Lumapit si Howell sa mikropono. Marahang nagsalita. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko man masabi noon, pero utang ko sa karanasang ito ang bagong pananaw ko sa buhay. Ngayon ko lang lubos na naintindihan. Ang negosyo ay hindi lang patungkol sa kita, kung hindi patungkol sa taong bumubuo rito. Habang pumapalakpak ang lahat, tinignan ni Howell ang amatina. Sa kanyang mga mata, hindi na siya ang dating batang walang direksyon. Siya na ngayon ang lalaking handang mamuno. May puso, may dangal, at mayroong layunin.
Pagkatapos ng engrandeng gabi ng parangal, nagbago ang lahat sa loob ng Villaverde Group of Companies. Kinabukasan, kumalat kaagad sa buong kumpanya ang balita. Ang dating Howard de la Cruz na tinutoksong baguhan ay walang iba kung hindi ang anak ng may-ari, si Howell Villaverde, ang bagong presidente. Ngunit imbes na ipakita ang yabang o paggiganti, pinili ni Howell ang kababaang loob. Sa unang linggo ng kanyang pamumuno, tinipon niya ang lahat ng empleyado sa main hall. Tahimik ang lahat habang nagsisimula siyang magsalita. Alam kong marami sa inyo ang nagulat sa totoo kong pagkakakilanlan. Panimula niya, mahinahon ngunit matatag. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito, hindi ako nagagalit at walang masamang loob sa inyo. Sa halip, nagpapasalamat ako. Dahil sa inyo, natutunan kong maging totoo sa sarili ko at unawain kung gaano kahirap ang bawat posisyon sa kumpanyang ito. Marami ang napayuko, ang iba na may napaluha, lalo na si Liza, na tumingin sa kanya ng may paghanga. Sa gilid naman ng hall, bakas ang kaba sa mukha ni Ramon at ni Mr. Greg Soriano. Alam nilang hindi na sila ligtas. Ilang araw matapos iyon, ipinatawag ni Howell ang internal audit team at ipinabukas ang lahat ng dokumento ng mga proyektong may anomalya. Isa-isa nilang natuklasan ang mga irregularidad, mga perma, peking resibo, at sobrang singil. Sa uli, nasibak sa pwesto si Soriano at Ramon at sinampahan ng kaso. Ngunit sa kabila ng galit ng iba, pinili pa rin ni Howell ang mahinahong paraan. Hindi ko sila gustong gantihan, sabi niya sa kanyang ama. Gusto ko lang na matutunan lang hindi kailanman magiging tama ang pagnanakaw ng pagkakataon ng iba. Ngumiti si Don Federico. Mahina man ngunit puno ng pagmamalaki. Anak, ngayon ko nakikita ang tunay na leader sa'yo. Hindi dahil sa pangalan, kung hindi dahil sa puso. Mula noon, pinago ni Howell ang sistema ng kumpanya. Ipinatupad niya ang patakarang patas para sa lahat. Tapat sa pagtaas ng sahod, scholarship para sa mga anak ng mga empleyado, at bukas na konsultasyon sa mga isyu ng opisina. Hindi nagtagal, muling bumangon ang Villaverde Group. Tumami ang mga kliyente. Naging mas masigla ang mga empleyado. At higit sa lahat, nagkaroon ng tiwala at respeto sa bagong pamunuan. Isang hapon, habang nakaupo sa opisina, tinanaw ni Howell ang labas ng bintana. Ang parehong gusali na minsan ay naging simbolo ng kawalang direksyon sa kanya. Lumapit si Liza, dala ang ilang papeles. Sir Howell, may ipapapirma po ako. Ngumiti siya. Sabihin mo na lang na Howell, wala nang mataas o mababa dito. Tumawa si Liza. Kayo pa rin po ang pinuno namin, sir. Pero salamat ha. Salamat po sa pagbabago. Habang papalubog ang araw, napangiti si Howell. Naalala niya ang mga panahong siya ay walang alam kung hindi magpakasaya. Ang araw na nagkasakit ang ama at ang sandaling pinili niyang humarap sa mundong dati iniiwasan. Ngayon ay wala nang dating batang aasa lamang sa allowance. Ang tanging naroon ay isang lalaking pinanday ng karanasan. Kinabayan ng kababaang loob at tinuruan ng panahon kung ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Sa dulo, natutunan ni Howell na ang tunay na yaman ay hindi pera o kapangyarihan, kung hindi ang kakayahang magbigay ng inspirasyon at magbago ng buhay ng iba. At yun nga ang simula ng kanyang bagong kabanata, hindi bilang anak ng negosyante, kung hindi bilang tunay na pinunong may puso. Makalipas ang 3 taon, mas lalo pang lumago at nakilala ang Villaverde Group of Companies. Hindi lang sa bansa, kung hindi maging sa ibang panig ng Asia, ay kilala na ito bilang isang kumpanyang may malasakit, integridad, at respeto sa bawat manggagawa. Lahat ay bunga ng pamumuno ni Howell Villaverde, ang dating binatang walang alam sa responsibilidad. Ngayon, araw-araw ay puno ng sigla ang opisina.
Ang dating mga empleyadong takot magsalita ay masiglang nakikilahok na sa mga pagpupulong. Ang dating sistemang bulok ay napalitan ng isang maayos, malinaw at patas na pamamalakad. Lahat ay mayroong boses at lahat ay mayroong halaga. Sa kanyang opisina, madalas ay makikita si Howell na hindi nakaupo lamang sa kanyang swivel chair. Lumalabas siya, kumakausap ng mga staff at minsan ay tumutulong pa sa mga simpleng gawain. Sa tuwing may bagong empleyado, sinasabi niya ang parehong mga salitang tinuro sa kanya ng karanasan. Walang trabahong mababa kung ito ay ginagawa ng tapat. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi masusukat sa posisyon, kung hindi sa kabutihan ng kanyang puso. Si Lisa na isa sa mga unang naniwala sa kanya ay naging isa sa mga department heads. Nanatili silang mabuting magkaibigan. Respeto, pagtitiwala at pasasalamat ang pundasyon ng kanilang ugnayan. Isang hapon, bumisita si Don Federico sa kumpanya. Magaling na ang kalusugan at masigla pa rin. Habang magkasamang nagkakape, tinanaw nila ang mga empleyadong abala sa labas. "Anak," sabi ni Don, "minsan iniisip ko, kung hindi ako nagkasakit ay marahil hindi mo malalaman kung ano ang halaga ng lahat ng ito." Ngumiti si Howell. "Tama po kayo, Papa. Pero siguro kailangan ko talagang maranasan ng hirap para matutunan kong pahalagahan ng ginhawa." Napangiti si Don Federico. "Hindi mo lang minana ang kumpanya, anak. Pinatunayan mong kaya mong buuin ito sa sarili mong paraan." Sa labas ng bintana, nakita nila ang malaking logo ng kumpanya, Villaverde. Sa puso ng serbisyo, sa gawa ang katapatan. Isang tagline na mismong si Howell ang nagpanukala. Hango sa mga aral na natutunan niya noong siya ay simpleng clerk pa lamang. Sa araw ding iyon, pumisita siya sa lumang department, kung saan siya unang nagtrabaho. Naroon pa rin ang ilang empleyadong nakasama niya noon. Nagkayakapan sila, puno ng tuwa at alaala. Sir Howell, naalala niyo po ba nung palagi kayong pinapagalitan ni Sir Greg? Biro ng isa. Paano ko naman makakalimutan yun? Natatawang sagot niya. Doon ko unang natutunan kung gaano kahirap maging isang empleyado. Pero doon ko rin unang natutunan kung gaano kasarap na magtagumpay ng marangal. Habang lumalakad siya papalabas ng opisina, tumigil si Howell at tumingin sa paligid. Sa bawat mukha, bawat ngiti, bawat kilos ng mga taong minsan naging inspirasyon ng kanyang pagbabago. Tahimik niyang binulong sa sarili. Ito ang tunay na kayamanan. Hindi nasa bangko, kung hindi nasa mga pusong natutong magmahal sa trabaho. At sa pagpatak ng huling sinag ng araw sa salaming bintana ng Villaverde Tower, alam ni Howell na natupad na niya ang pangako sa kanyang ama, sa kanyang sarili, at pati na rin sa Diyos. Ang maging isang leader na mayroong puso, dangal, at layunin para sa kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin po ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.